Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong Kapuluan, 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Miyerkules na tayo ngayon, 23 ng Abril 2025. Sa ulo ng ating mga balita, libing ni Pope Francis itinakda na sa Sabado. Mga labi nito ililipat naman ngayon sa St. Peter's Basilica. Speaker Martin Romualdez pinakilos ang makinarya ng Lakas CMD para tikayin ng panalo ng 11 senatorial bets ng Alyansa. Pangulong BBM, nilagdaan ng batas para sa agarang pagpapalibing ng mga namamatay na kapatid nating Muslim. Leader ng Kamara nagulat sa kumpiyansa ni VP Inday Sara na maabsuelto ito sa impeachment. Superstar Noro Honor ihahati din sa kanyang huling hantungan sa libingan ng mga bayani. Sarangani Island, Davao Occidental, niyanig ng magnitude 6.3 na lindol. Higit naman sa 20 lugar, tatamaan ang mapanganib na heat index ngayong Miyerkules. Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, mahigit 20 lugar ang makararanas ng danger level ng heat index ngayong araw. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, aabot ng 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City sa Pangasinan, habang nasa 44 degrees Celsius naman sa Apari at Tugigaraw sa Cagayan. Napudot nito'y posible namang umakyat sa 43 degrees Celsius ang damang init sa Lawag City, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Etiaga, Isabela, Baler, Aurora, Casiguran, Aurora, Camilin, Tarlac, Cavite City, Cavite at Pili, Camarines Sur. Ang mga lugar namang maaaring makaranas ng 42 degrees Celsius na heat index ay ang Sinait, Ilocos Sur, Batac, Ilocos Norte, Calayan, Cagayan, Iba, Zambales, Clark Airport sa Pampanga, Muñoz, Nueva Ecija, Subic Bay sa Olongapo City, San Ildefonso, Bulacan, Tanawan, Batangas, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City sa Palawan, Cuyo Island sa Palawan, gayon din ang Legazpi City, Albay at Dumangas, Iloilo. Ayon sa Pag-asa, ang heat index na nasa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius ay nasa ilalim na ng danger level category, mapanganib sa kalusugan at posibleng magdulot ng heat stroke, heat exhaustion at heat cramps. Niyanig naman ang magnitude 6.3 na lindol ang Sarangani Island sa Davao Occidental kahapon pasado alas 6 ng gabi. Ayon sa PBOX, naramdaman ang intensity 3 sa Malungon, Sarangani, gayon din sa General Santos City. Intensity 2 naman ang naramdaman sa Tupi at Coronadal City sa South Cotabato, gayon din sa Kiamba. Intensity 1 sa Maitom at Malapatan sa Sarangani, gayon din sa Palimbang, Sultan Kudarat. Naitala naman ang instrumental intensity 2 sa Nabuntaran, Davao de Oro. Ganon din may mga naramdaman din sa Maasin at Alabel, Sarangani, sa Kidapawan City sa North Cotabato, Santo Niño, Banga, Tibuli at Lake Cebu at sa Surala sa South Cotabato. Kahit hanggang Davao City, naramdaman din ang pagyanig sa Magsaysay at Matanao sa Davao del Sur, Don Marcelino sa Davao Occidental at sa Lumbayong, Sultan Kudarat. Magandang umaga, Pilipinas! Nahaharap ngayon sa reklamo ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang 4 na vlogger dahil sa manoy pagpapakalat ng mga fake news. Sinabi ni Raymond Macorol, NBI Criminal Investigation Division Senior Agent, nagkakalat ng mga minapinulang video ng interview ng mga government officials ang 4 na vlogger. Kabilang dito ang minanipulang video ni NBI Director Jaime Santiago.
Sa peking video, sinasabi na kakasuhan naman ang mga OFW na nagpapakalat ng fake news. Ayon kay Macorol, pinutol ang video at pinalitan ng konteksto ang mensahe maging ang caption. Hinimok din ng mga vlogger ang mga OFW na huwag magpadala ng remittance dahil dito naharap sila sa reklamong unlawful use of publication, violation of the anti-alias law at inciting to sedition. Hindi naman tinukoy ni Macorol kung sino ang mga vlogger, pero galing umano mga ito sa Saudi Arabia, Canada, New Zealand at United Kingdom at nagbabakasyon ngayon sa Bohol. Magandang umaga, Pilipinas! Patay ang 7 katao matapos na paslangin sa loob ng isang panaderya sa barangay Kupang, Antipolo City. Ayon sa Pelisya, pawang mga lalaking empleyado ng J&B Bakery ang mga biktimang natagpo ang tad-tad ng saksak. 5 sa unang palapag, 2 naman sa itaas ng bahay panaderya. Base sa paunang ulat, posibleng natutulog ang mga biktima ng mangyaring krimen. Sa panayam naman ni Edniel Parosa, RH52, kay Purok 1 Coordinator Gem Belarmino, na isa sa unang rumesponde sa lugar, isang tanod ang unang nakatanggap ng sumbong bago madiskubre ang karumaldumal na krimen. Punta ko po dito, nakakandado po yung pintuan Nanghiram po kami ng grinder para mabuksan yung pinto. Yung po, pagtingin po namin, nakahandusay na po. Ayun, hawak na ng pulisya ang suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon sa motibo ng naturang krimen. Hawak na nga ng Antipolo Police ang suspect sa massacre sa isang bakery sa barangay Kupang kung saan 7 katao ang namatay. Ayon sa ulat ni Idniel Parosa, voluntaryong sumuko naman sa kamkrame ang suspect na si alias Bogart dahil sa takot na gantihan siya ng mga kaanak ng mga biktima. Sa investigasyon, sinabi ni Bogart na narinig umano niyo ang pinagpaplanuhan ng mga biktima na siya'y patayin upang makuha ang buong kontrol sa bahay panaderya. Isa kasi sa mga may-ari ng negosyo ang kanyang misis. Sinabi pa ng suspect, plano raw ng grupo na palabasing binangungot siya, kaya't inunahan na niya ang mga ito. Sa negosyo, para maging solo niya. Ganun ang nangyari kasi kung halimbawa kapatay nila ako, sa kanya naman talaga magpupunta yung negosyo kasi yung asawa ko, hindi naman niya kaya yun. Kaya pwede niya yung bayaran sa asawa ko yun, yung kalahati. Pwede lang niya sabihin niya kaya bayaran kasi hindi naman kaya sa asawa ko yun. Patuloy pang investigasyon ng PNP kung may kasabwat si alias Bogart sa naturang massacre. Ayon sa Rizal Police Director na si Police Colonel Felipe Maragon, kasama nila ang forensic group para alamin kung posible bang nagawa ng suspect mag-isa ang krimen. Depensa ng suspect, inunahan lamang niya mga biktima matapos umanong marinig ang plano ng mga ito. Napapatayin siya para makuha ang buong kontrol ng bakery kung saan kasosyo ang kanyang misis. Sa hiwalay na panayam, sinabi naman ni Maragon na tinitingnan din ng pulisya ang mental state ng suspect. Nauna nang tumanggi na gumagamit siya ng illegal drug o nagpapakalasing sa alak. Sa tinitingnan natin dahil ito po yung biktima at mag-isa lang itong suspect. Tinitingnan natin lahat and yun nga, kasama natin dito yung forensic group pag-gather ng ebidensya. Sa inisyal na investigasyon, nangyari ang krimen habang natutulog ang mga biktima at na-recover din sa lugar ang kutsilyo at balisong na ginamit sa naturang krimen. Nakikipag-ugnayan na ang Rizal Provincial Police Office sa forensic team para sa autopsy report ng 7 biktima ng massacre sa isang panaderya. Sinabi ni Rizal Provincial Director Police Colonel Felipe Maragon sa panayam ng DCRH Balansyado, bahagi ito ng mas malalim pang investigasyon para matukoy ang buong detalye ng naturang krimen. Ayon kay Maragon, naaresto na nga ang suspect na positibong sumuko naman sa Campo Crame. Yun nga po, kanina umaga may information po na nag-follow up po yung Antipolo at na-trace nila po kung saan papunta tong suspect at nag-feed kung saan siya pumunta. Then yun nga, kaagad na nag-dispatch po yung hepe at doon nga po sinagawa na po yung pagka-aresto. So pinuntahan din. Sa mga information na nakaharap natin sa crime scene, pointing to the suspect. Ayun. Bukod sa mga unang na-recover na kutsilyo at balisong, kinumpirma rin ni Maragon na natagpo nga ng isang 16-inch na kutsilyo na nakatarak pa sa isa sa mga biktima. May na-recover po tayong na kitchen knife. More or less 16 inches. Ay wow.
Yung nakita natin kaninang na-recover po ng Opo. ating forensic investigator at scene of the crime operation. May dugo, sir. Nandun pa po sa katawan ng isang biktima. Sinabi pa ni Maragon, tinitingnan na nga sa investigasyon kung posibleng gumagamit ng illegal drugs o kaya'y lango sa alak ang suspect ng isagawang krimen. Umapila naman ng Rizal Provincial Office sa publiko, lalo na sa mga residenteng malapit sa lugar na manatiling kalmado, iwasan ang pagpapakalat ng mga spekulasyon kaugnay ng naturang trahedya. Stroke, coma at heart failure. Ito ang dahilan ng pagkamatay ni Pope Francis batay sa kanyang death certificate na inilabas ng Vatican kahapon. Batay sa record na stroke ang Santo Papa na nauwi naman sa coma at heart failure habang nagre-recover pa mula sa 5 linggong pagkaka-ospital. Ayon sa Vatican, huling habili ni Pope Francis, may lamang siya sa isang simpleng underground tomb sa St. Mary Major Basilica. Itinakda na ng mga kardinal ang libing ni Pope Francis sa Sabado alas 10 sa umaga, oras niya ng Vatican, sa St. Peter's Square. Ililipat mamayang alas 3 ng hapon, oras naman sa Pilipinas, sa St. Peter's Basilica ang labi ni Pope Francis. Magtatagal ito doon hanggang Sabado, April 26, alas 4 ng hapon. Sa inilabas na impormasyon ng Holy See Press Office, pangungunahan ni Cardinal Kevin Powell, Kamerlengo ng Holy Roman Church ang right of translation. Si Cardinal Giovanni Battista naman, ang dekado ng College of Cardinals, ang mangunguna sa funeral mass sa April 26. Kasama nito sa misa ang iba pang mga patriarch, mga kardinal, mga arsobispo, obispo at mga pari mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula St. Peter's Basilica, dadalhin naman ang labi ng Santo Papa sa Basilica of St. Mary Major para sa kanyang libing sa Sabado, April 26. Magandang umaga, Pilipinas! Daang-daang Pilipino ang dumalo sa pagdiriwang ng banal na misa para kay Pope Francis sa Manila Cathedral. Naglagay din ng larawan ng Santo Papa sa loob ng katedral na pinaligiran ng mga bulaklak at kandila. Sa homily ni Cardinal Jose Advincula, ang Arsobispo ng Maynila, tinawag nito na totoong tatay o father para sa lahat si Lolo Kiko. Sinariwa din ng kardinal ang pagbisita sa bansa ni Pope Francis noong 2015 na inilarawan niya bilang biyaya na hindi kailanman makakalimutan ng bawat isa. May tsansang mahalalaman bilang susunod na Santo Papa si Cardinal Luis Antonio Tagle. Sa isang panayam, sinabi ni CBCP Director for Broadcast Father Francis Lucas, isa nga si Cardinal Tagle sa mga posibleng pagpilian kapalit ni Pope Francis. Pero gate ni Lucas, ang desisyong ay nakasalalay pa rin sa paggabay ng Holy Spirit. Matatandang pumanaw si Pope Francis noong Easter Monday sa edad na 88. Dahil dito magsasagawa ng conclave ang mga cardinal electors na may edad na 80 pababa upang pumili ng bagong Santo Papa kung saan isa si Cardinal Tagle sa mga inaabangang contenders. Tinagurian itong Asian Francis dahil sa kanyang advokasya sa social justice. May tuturing namang makasaysayan ang gagawing pagdalo ng 3 Pilipino cardinal sa papal conclave para sa paghahalal ng bagong Papa ng Simbahang Katolika. Dadalo rin sina Cardinal Luis Antonio Tagle, Jose Advincula at Pablo Virgilio David. Ang inaasahang partisipasyon ng 3 nabanggit na Pinoy Cardinals ang siyang kauna-unahan ng bansa na sumasalamin sa malalim na Catholic heritage ng Pilipinas. Gaganapin ang conclave para sa pagpili ng susunod na Papa. Dadalhon ito ng mga kardinal na edad 80 years old pababa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Muli namang inalala ng Catholic community ang isa sa mga pangaral ni Pope Francis noong ito'y nabubuhay pa. Sa isang general audience ng Santo Papa noong nakaraang taon, hinimok nito ang mga Katoliko na magdasal ng bukal sa puso. Ang paalala ni Pope Francis, mahalagang humingi ng paggabay sa Espiritu Santo para sa maayos at magaan na komunikasyon sa Panginoon. Panoorin nga natin maluyong pahayag na yun ni Pope Francis. Sabi niya, pagka nagdadasal daw po, para lang tayo nakikipag-usap sa Panginoon. Yung hindi parang parot, ano ha? Non pregare come i pappagalli, per favore. Non dire bla 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 bla, no. Di Signore, ma dillo col cuore. Aiutami, Signore. Ti voglio bene, Signore.
quando pregate il Padre nostro, pregate Padre, tu sei il mio Padre. Pregate con il cuore, non con le labbra. Non fare dai papagalli. Ang pagdarasal daw po ay hindi sa pamamagitan lang ng labi, kundi sa pamamagitan ng puso. Inimog naman ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang lahat ng mga Pilipinong Katoliko na sundin ang panawagan ng Yumaong Santo Papa na maging smuggler of faith na nagdadala ng liwanag ni Kristo sa bawat sulok ng mundo. Ito madalas na ipanawagan ng Santo Papa sa mga Katoliko na ang ibig sabihin ay pagpapalaganap ng pananampalataya kung saan man mapaparoon. Sa homily ni Cardinal Advincula sa Manila Cathedral, sinariwan ito ang pagmamahal ni Pope Francis sa Pilipinas, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi maging sa gawa ng bumisita ito ng Maynila at Tacloban matapos ang pananalasa ng Bagyong Yolanda. Ayon kay Bishop Advincula, ang kung pagninilaya ng buhay ni Pope Francis may tuturing na biyaya siya mula sa Diyos para sa simbahan sa buong mundo, lalong-lalo na para sa mga Pilipino. Sinabi pa ni Advincula, laging pinapaalala ng Santo Papa sa simbahan na laging maging malapit sa mga mahihirap, nangangailangan at maging maawain sa lahat. Abay, pansamantalang natigil din ang bangayan sa politika sa pagpano ni Pope Francis nitong Lunes. Bukod sa presidente, nagpalabas din ang kanilang mga statement ang pakikidalamhati ilang opisyal ng pamahalaan, kabilang sina Vice President Sara Duterte, mga politiko mula sa administrasyon at oposisyon, pati na rin sa mga progresibong grupo. Maging ang sa panig ng Bangsamoro Regional Parliament, may pahayag ng pakikisimpatya sa Catholic community sa pagpanaw ng Santo Papa. Sa isang misa naman sa Manila Cathedral, inahalintulad ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang Santo Papa na binansagang Lolo Kiko ng mga Pilipino bilang isang ama ng sambayanang Pilipino. Nakiisa rin si Senator Amy Marcos sa sambayanang Pilipino sa pagluluksa sa pagpanaw ni Pope Francis. Ayon sa Senadora, hindi kailanman lilipas ang kadakilaan at kababaang loob ng Santo Papa. Buong puso at buong panalaligan niyang isinabuhay ng Pope of the Poor ang pag-asa at buhay sa muling pagkabuhay ni Jesus. Idiniin ni Senator Amy na tulad ng pag-ibig ng Diyos mabubuhay sa ating puso si Pope Francis magpakailanman. Nagsalbihan niya itong ilaw sa gitna ng kadiliman, hindi lamang sa mga Katoliko kundi sa lahat ng mga nananalig sa kabutihan ng tao. Umaasa din si Senator Amy na araw-araw sanang dalhin ng sambayanang Pilipino ang maaral ng Santo Papa, tumpasan ang pag-ibig, ang galit at labanan ng panalangin, ang ligalig at ang dilim. 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga, itinigil naman ni Senator Bongo ang kanyang motorcade sa Rizal para pumasok sa makasaysayang Minor Basilica at Parish of the St. John the Baptist, mas kilala bilang Taytay Church, upang mag-alay ng panalangin para sa kaluluwa ng Yumaong Santo Papa. Pumasok ng simbahan si Senator Go, kilala sa kanyang pagiging public servant at spiritual reflection bilang isang Katoliko para sa isang sandali ng katahimikan at personal na panalangin. Binigyan din ito ang kahalagahan ng pananampalataya kahit sa gitna ng kahirapan ng kanyang busy schedule. Hinimok din ng re-election ni Senator ang mga kapwa Pilipino ipagpatuloy ang pamana ng awa at paglilingkod ng Yumaong Santo Papa. Sa panig naman ni Agri Party List Representative Wilbert Manoy Lee, taos-puso din ang pakikiramay ng Kongreso sa pagyaon ni Pope Francis. Ginawa ni Lee ang mensahe sa pamamagitan ng kanyang iniharap na House Resolution No. 2265. Ayon sa kanitawan, nagluluksa ang buong mundo sa pagpanaw ng Santo Papa na nataon pa sa katatapos na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Inalala ni Congressman Lee ang makasaysayang pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas noong January 2015. Umaasa naman ang Agri Party List Representative na mananatiling buhay at inspirasyon ang legacy ng Santo Papa hanggang sa mga susunod pang henerasyon. 24 na makalipas ang alas 4 ng umaga, pinasinayaan naman sa bayan ng Guagua, Pampanga ang Provincial Dialysis Center na naglayong maghatid ng libreng serbisyong medikal sa mga Kapampangan sa pamamagitan ng tulong ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Mahigit sa 90 million pesos ang inilaan ng PAGCOR sa pagbili ng 40 dialysis machine at isang CT scan unit. Inaasahang magpapagaan sa gastusin ng mga pasyenteng Kapampangan na nangangailangan ng regular na dialysis.
Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, ang pagbubukas ng naturang pasilidad ay patuloy ng malasakit ang pamahalaan sa mga mamamayan, lalong-lalo na ang dumaranas ng matinding karamdaman. Pinuri din ni Chairman Tenco ang mga health workers na nasa likod ng operasyon ng pasilidad na tinawag niya namang Nations True Heroes dahil sa kanilang dedikasyon at malasakit sa kapwa. 31 anyos na vendor, huli naman sa bypass operation ng PNP, mahigit sa 13,000 pesos na laga ng shabu at baril ang nakuha dito. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikemin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuasan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Binalunan Police Station ng 31 anyos na vendor na kinilalang si Jojo Mar Abilis Escuelo. 31 anyos, may asawa, vendor, residente ng poblasyon Binalunan matapos itong masakote siya nilatag na anti-drug by bust operation ng PNP. Ayon kay Police Lieutenant Marvin Murillo, duty officer, nagsagawa sila ng operasyon sa poblasyon Binalunan alas 2:45 ng madaling araw kung saan ang kanilang asset ay nagkunyaring bayar at nakabilin ng 2 Hitchel transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng mark money at agad itong inaresto. Tumitimbang ng humigit kumulang 2 gramo ang nakumpiskang shabu sa suspect na may street drug price na 13,600 pesos at nasamsam pa rito ang isang caliber 38 revolver na may 2 bala. Kasong paglabag sa Article 2, Section 5 and 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591, Illegal Possession of Firearms and Ammunition in relation to Comelec gun ban. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Teka muna, 27 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ito muna yung ating mahiwagang tunog. Baka magkalimutan hindi natin maibigay. Mahiwagang tunog! 11,000, 11,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan. Pag-isipan nyo mabuti ang ating mahiwagang tunog. Habang naliligo kamit kayo na gumagamit ng Shield Bath Soap, ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ninyo ang tamang format ng pagtetext sa empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa rin nagbabago yung ating clue. Ang unang item ay ginagamit sa construction. Ayan, medyo maraming butas ho yan. Gamit po ng gawa po sa bakal. Kadalasan ganawa sa bakal ha. Pero meron ako nakita, gawa din pala sa plastic. Pwede rin. Ano ha? Yung pangalawang item naman, mas ginagamit daw ho ng kababaihan, pero yan ay unang inimbento para sa mga lalaki. Ang prinsipyo ng physics, pinokpok. Maganda umaga, Pilipinas! Malanga Bishop, pinalala si Pope Francis bilang pastol ng awa at malasakit. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang. RH37, Danny, good morning. Kaisa sa pagdadalamhati ang Diocese of Balanga sa pagpanaw ni Pope Francis na inalala bilang ito'y pastol ng awa, malasakit at kababaan loob. Ayon kay Bishop Rufino Sescon Jr., labis ang kanilang lungkot at pasasalamat sa buhay at paglilingkod ni Pope Francis. Tayo nalulungkot dahil naranasan natin ang kanyang pagmamahal, ani Sescon. Binalikan ng obispo ang unang paglabas ng Santo Papa noong Marso 13, 2013 kung saan tumatak agad ang kanyang pagiging mapagkumbaba. Lagi niyang binibigyan din na ang Diyos ay mahabagin. Palagi niyang ginagamit ang salitang encounter, ang pagkikita, pakikipagdialogo at pagbuo ng ugnayan. Dagdag niya, naalala rin ni Sescon ang makasaysayang pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas noong 2015 matapos ang bagyong Yolanda na nagbigay ginhawa at pag-asa sa mga Pilipino. Sa misa sa Luneta, hinayaan niya akong mayakap siya bago siya umalis, ani ng obispo. Binanggit din niya ang epekto ng Jubilee Year of Mercy at ang encyclical na Laudato Si, kung saan hinikayat ng Santo Papa ang pagkalinga sa kapwa at kalikasan. Bilang bagong obispo ng Balanga, iniatang sa kanya
ng Papa ang misyon na ipakita ang mukha ni Kristo. Sa huli, nagpaabot siya ng pasasalamat. Maraming salamat, Lolo Kiko, sa yakap mong puno ng awa at malasakit. Ngayon ang Diyos naman ang yayakap sa iyo sa buhay na walang hanggan. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani. Maganda umaga, Pilipinas! May pahaba kakayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Oy mga mamis, Laundry Day today ha. Kunot no ka kapag makapit, badikit at malupit ang bansya. All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concern pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggalang matitindi mancha based on Tessa Chocolate, Mud and Sabon Cotton. Gawa po ito ng ACS. Pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagsasabatas ng Republic Act 12160 o ang Philippine Islamic Burial Act na isang makasaysayang hakbang tungo sa tunay na inklusidad o inklubisidad, pagiging sensitibo sa kultura at dangal ng bawat isa. Nilagdaan bilang batas ng Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Islamic Burial Act upang mailibing ang mga labi ng mga Muslim sa loob ng 24 oras mula sa oras ng kanilang pagpanaw alinsunod sa mga nakaulian at relihiyo o ritual ng relihiyong Islam. Itinakda ng batas na ang mga tamang proseso na susundin sa mga ospital, punerarya at mga hensya ng pamahalaan upang matiyak na hindi mahadlangan ng mga administratibong proseso. Ang banal na gawain ito habang sinasaalang-alang pa rin ang panuntunang pangkalusugan ng publiko. Binigyan din ni Speaker Romualdez na tinutugunan ng batas ang matagal ng suliranin ng mga kapatid nating Muslim, lalong-lalo na sa mga lugar na kulang ng institusyonal na suporta para sa pagsasagawa ng Islamic burial rites. Sa ilalim ng bago batas, sinaatasan ng Department of Health na bumuo ng mga alituntunin upang matiyak ang agarang paglalabas ng mga labi mula sa ospital habang makikipagtulungan naman ang Department of the Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan upang magtalaga ng angkop na libingan at tiyakin ang pagkakaroon ng transportasyon kung kinakailangan. Ang National Commission on Muslim Filipinos ay magkakaroon din ng mahalagang papel sa pagtiyak ng tapat na pagsunod sa ritual ng Islam. Pinuri din ni Speaker Romualdez si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, pangunahing tagapagtaguyod at isa sa mga pangunahing maikda ng batas sa kanyang dedikasyon sa pagsusulong na maisabatas ang naturang panukala. Itinakda naman sa libingan ng mga bayani o hinatid na sa libingan ng mga bayani si Nora Honora, tinaguriang superstar at national artist for film at broadcast arts. Ang tunay niyang pangalan ay Nora Cabaltera Villamayor. Bukod sa kanyang pamilya, kabilang din sa nagbigay pugay sa huling pagkakataon ng mga malalaking pangalan sa showbiz at mga kaibigan at mga tagahanga. Bago rito, idinaos muna ang Necrological Services noong Martes sa veteranang aktres sa Metropolitan Theater sa lungsod ng Maynila. Ineskorta na labi ng aktres sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at ginawaran siya ng panel honor kung saan binigyan din siya ng 21 gun salute at sa kanilibing dakong alas 12:30 ng tanghali. Idiniklara ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang April 22 bilang Day of National Mourning bilang pagkilala sa pagpanaw ng national artist for film at broadcast media at superstar na si Nora Honora. Sa inilabas ng Proclamation No. 1390, inaatasan ang lahat ng mga tanggapan, gayon din ang mga opisina ng gobyerno, embahada at mga konsulado ng Pilipinas sa ibang bansa na ihapmas ang watawat ng Pilipinas. Ito'y bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon sa sining at kulturang Pilipino ng aktres at bilang pagdadalamhati din sa kanyang pagpanaw. Nakabinbin naman ngayon sa Senado ang resolusyon na kumikilala sa buhay at tagumpay ng National Artist for Film and Broadcast Arts na si Nora Honora. Sa inihaing Senate Resolution 1337 ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, pinapahayag rin ang pakikiramay ng Senado sa pagpanaw ng tinaguriang superstar ng Philippine cinema. Binanggit din ng resolusyon ang hindi matatawarang kontribusyon ng aktres sa sining at kultura ng Pilipinas. Kaya lang, isa pang malungkot na balita. Pumanaw na rin ang OPM legend na si Haji Alejandro sa edad na 70. Kinumpirma ng kanyang pamilya ang malungkot na balita kahapon, April 22. Ayon sa pamilya ni Haji na mayapang naturang OPM veteran dahil sa komplikasyong dulot ng kanyang sakit na stage 4 colon cancer. Tanyag si Haji Alejandro sa kanyang signature song na Kay Ganda ng Ating Musika
na naging anthems ng mga musikang o musikerong Pilipino. Nagsimula ang kanyang entertainment career sa local music scene noong 1970s kung saan siya ay binansagang the original kilabot ng mga kolehyala. Ilan sa mga kilalang kanta pa niya ay ang Nakapagtataka, Tag-Araw Tag-Ulan, Panakibutas at If I Were the Man o If I Were Man Enough. Kinilala naman ni Senator Amy Marcos ang hindi matatawarang ambag ng veteran singer na si Haji Alejandro sa industriya ng musika bilang isa sa mga haligi ng Original Filipino Music o OPM. Ayon kay Senator Amy, isang tunay na alamat ng OPM si Haji, ang tinig ng dekada 70, kilalang kilabot ng kolehyala at ang damdamin sa likod ng bawat kantang tumatak sa puso ng isang buong henerasyon. Hindi lang niya alaala ang musika ng OPM legend, kundi buhay pa rin, patuloy na humihuni sa bawat Pilipinong nahaplos ng kanyang tinig. Sinabi pa ni Senator Amy, tumatagos kasi sa puso ang mga awitin ni Haji Alejandro na siya ring nagturo ng pagmamahal, pag-asa at pananabik. Sa kanyang mga musika niya tulad ng Kay Ganda ng Ating Musika, Panakibutas. Panakibutas na lamang ako. Yan, ha? Ito sa mga bigong, mga busted. At Nakapagtataka ay naging bahagi ng ating personal at pambansang alaala. Sinabi pa ni Senator Amy, higit pa sa pagiging mga awit, simbolo si Haji Alejandro na isang panahong nilikha ng mga pangarap at sining at patuloy ang kanyang ambag hindi lamang sa industriya ng musika kundi sa pagpapanday ng kulturang Pilipino. Ayun, ha? Paboritong kanta din niya ng Midnight Singers ng San Diego. Good morning! Good morning sa ating mga Midnight Singers dyan sa San Diego, California. Pagka bumibirit na si Jun Yambao ng mga kanta ni Haji Alejandro, nila Rico Puno, at ng mga, yan, ha? Talagang maaalala mo yung college days mo, ha? Magandang umaga kay Jun Yambao, kay Boss Manny, kay Sir Art, kay Tita Linda, kay Tita Cors, at kay Doña Loida Yambao. Maganda umaga, Pilipinas! Construction ng Samal Davao Bridge magpapatuloy kahit may petisyon sa Korte Suprema ayon naman sa DPWH Region 11. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Roger Bao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Hindi tinigil ang pagtatayo ng Samal Island Davao Connector o SIDC project sa likod ng pagharang at pagtulak ng writ of kalikasan ng ilang environmental advocates Abre 21, 2025. Ayon kay Dean Ortez, tagapagsalita ng Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Office 11, na magpapatuloy pa rin ang konstruksyon ng proyekto hanggang sa walang utos ang Korte na ipatigil ito. Sa ngayon, hinihintay pa rin ang tugon ng Korte Suprema hinggil sa petisyon. Ang SIDC project ay inaasahang matatapos sa 2028 kung saan mayroong 4.76 kilometer o 4-lane na tulay at tinatayang nasa 20.84 bilyon ang itatayo na China Road and Bridge Corporation o CRBC. Samantala sa likod ng pangamba na ititigil na ang konstruksyon, nagpahayag din ang ilang netizens na umaasa silang magpapatuloy ang konstruksyon upang mapapabuti nito ang turismo at ang economic status ng lugar. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagang salamat, Jun Soter. May buntag sa matik paminanato diyan sa Davao. Ha? Lamasukin natin dyan sa Digos, dyan po sa Davao de Oro. Magandang umaga po sa inyo. Ha? Yan din sa mga taga-Tagum City. Ha? Magandang umaga po. At syempre kay Evan Lang sa Las Vegas, Nevada. Mga misi, sa may araw si Mr. pag-uwi galing na trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended po ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Malawakang padasal para sa mga singer at artistang sunod-sunod na namaalam sa industriya, idaraos. Kailan yan? Alamin natin mula kay Morley Alino. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Magkakaroon ng pagdarasal para sa mga artista at mga singer sa Showbizlandia na kung saan nitong huling buwan
ay sunod-sunod ang pagkawala ni Napilita Corrales, Nora Honor at Haji Alejandro. Nagpaplano ang kapisanan ng mga artista ng pelikulang Pilipino na magkaroon ng isang malawakang padasal, malawakang mas para sa industriya ng pelikulang Pilipino. Yan ang ating DZRH Shawisatas News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Maraming salamat, Morley. Ayan, ha? Oo. Pero kung ako tatanungin, hindi ko na rin gugustuhin na maging lalaking bee, lalaking honeybee. Ang tawag pala dyan, drone. Kasi yun palang mga lalaking honeybee, sila nga may karapatan silang makipag-mate doon sa queen, ha? Pribilehiyo nila yan. Kaya lang alam mo ninyo, pagkatapos silang makapag-mate, dedo. Tigok. One time lang. Kasi sumasabog yung kanilang testicle. Patay. Sige, doon sa mga naghahangad na maging bubuyog. Maganda umaga, Pilipinas! May dalawang formulation po ang family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero magagamit din po natin sa mga household, sa ating mga emergency kits. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mga mabangong family wrapping compound improvement cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sa iba pang mga balita, ACM nagagamitin sa eleksyon. Nakarating na sa Tacloban. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay. Maupay nga agad, Jimmy. Nakarating na sa syudad ng Tacloban ang automated counting machine ACM na gagamitin sa Mayo at 12 2025 national at local election. Ito ang sinabi ni Comelec 8 Assistant Regional Election Director Atty. Maria Corazon Montaliana. Ay kay Montaliana, 5,617 na ACM ang nakarating sa Tacloban at i-deliver ito sa iba't ibang bayan sa Abril 24 sa taong kasalukuyan sa buong Eastern Visayas. Mahigit 3,000 mga voting centers sa Eastern Visayas ang papadalhan ng ECM. Sa 5,617 na ECM, ang iba dito ay reserba dahil kung sakaling hindi gumana, may backup pa ang voting precinct. Wala dito sa DYV Election Radyo Tacloban, ito si Arstrato Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Pinakilos naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa makinarya na Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD upang tiyakin ang panalo ng 11 kandidato ng pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa paparating na halalan sa Mayo. Sa pagtitipon ng mga gobernador, mga mababatas, mga alkalde at iba pang mga lokal na mga lider mula Luzon, Visayas at Mindanao, nanawagan ng Speaker na pakilusin ang lahat ng ground force, mga local leader at mga network sa komunidad ng kanilang partido upang ipanalo ang mga kandidato sa pagkasenador na makakatuwang ng Pangulong Bongbong Marcos sa isinusulong nitong Bagong Pilipinas. Sa isang breakfast meeting sa Malacanang, pakiusap ni Speaker Romualdez tiyakin ang straight alyansa ang mananalo. Ang sabi nito please lang, please, straight alyansa. Diinan natin silang lahat, walang iiwanan dito. Ito ang gusto ng ating mahal na Pangulo. Ayan, yun ho, sabi ho ng Speaker. Bago naman ang pagtitipon, nag-alay ng 1 minutong katahimikan ng mga pinuno ng Lakas CMD bilang paggalang sa pagyaon ni Pope Francis. Buong suporta naman ang binibigay ng mga pinuno ng Lakas CMD. Kasama dito ang iba't ibang mga opisyal ng partido sa iba't ibang panig ng kapalawan. Ayon kay Speaker Romualdez, ang lineup ng Pangulo para sa pagkasenador ay sumasalamin sa malawak na karanasan at enerhiya ng reforma ng partido. Formal nang inendorso naman ni Vice President Sara Duterte ang singer-lawyer na si Attorney Jimmy Bondoc sa isang 25-second campaign ad na inalabas sa Facebook page ng senatorial candidate.
Sa nasabing ad, binigyan din ni BP Inday ang malasakit ni Bondoc sa publiko at ang kakayahan nitong magsilbi ng tapat kasabay ng pagbanggit sa popular na awitin nito na Let Me Be The One bilang simbolo ng mensahe ng kanyang kandidatura. Nagpasalamat naman si Atty. Bondoc sa tiwalang ibinigay sa kanya ng pangalawang Pangulo. Kabilang si Atty. Bondoc sa 10 senatorial candidate na opisyal na suportado ng PDP laban yung Duterte na pinamumunuan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinalamatan ng PDP laban senatorial candidate na si Atty. Jimmy Bondoc ang pag-endorso sa kanyang kandidatura ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa abogado, nakapagpapatibay lalo ng loob ang buong suporta mula sa isang leader na tapat sa kanyang paninindigan at walang kapagurang maglingkod sa bayan. Kasabay nito muling nanindigan si Atty. Bondoc na hindi siya matitinag dahil mahalaga ang boses na matatag, totoo at may malasakit sa sambayanan sa gitna ng matinding hamon sa buong bansa. Binigyan din pa niya ang mahalagang sandata ng pagkakaisa ng tunay na mga lingkod bayan at inuuna ang interes ng mga mamamayan. Naniniwala din si Atty. Bondoc na isang patunay ang tiwala at pakikiisa ni BP Inday Sara na hindi nag-iisa ang mga naninindigan para sa prinsipyo at serbisyong may puso at malasakit. Oy, dyan sa Batangas, kay iba din ha? Si Ate B, tumatakbo bilang gobernador. In-endorse naman si Leandro Lebiste na tumatakbo sa pagka-kongresista. Mukhang hindi na nabuwag na, hindi na magkakampi ngayon. Dati ang sinusuportahan ni Ate B si Buhain. Pero ngayon ang kanyang iniendorso para sa pagkongresista diyan po sa isang distrito ng Batangas ay si Leandro Lebiste. Kakaiba din Iba rin ang nangyayari diyan sa Batangas Saan ba ito? Dating manok niya si Eric Buhain, Ay mukhang yata mukhang tiningnan din ni Ate B ang performance ng survey. Ayan, mukhang lamang yata itong si Leandro Lebiste, kaya yun ang kanyang inendorso. Maganda umaga, Pilipinas! Rido ng dalawang magkalabang angkan sa Buldon, Maguindanao del Norte, tinuldukan matapos na pagkasunduin ng gobernador. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Matagumpay na napahinahon at nakumbinsi ni Maguindanao del Norte Governor Dato Sharifuddin Tukaw Mastura CPA ang dalawang magatunggaling angkan na involved sa matagal ng rido sa munisipyo ng Buldon. Mismong tinungo ng grupo ni Governor Mastura ang lugar at ipinatawag ang mga involved sa rido. Ang pamilya Jalil Abdul Kamid at Ruaf Haris Anggotin ay mahinahong kinausap ang mga ito sa presensya ng mga community leaders. Ayon kay Governor Sharifuddin Mastura, sa panahon na may klinyang panunungkulan sa probinsya, sisikapin niya umanong mabawasan ang mga rido sa Maguindanao del Norte upang makausad na sa tuluyang pag-unlad ang probinsya. Anya, people must always choose dialogue over revenge, reconciliation over retaliation, and unity over pride. Dahil sa rido, ito mano ang dahilan ng mga mabagal na agos ng kaunlaran ng isang lugar dahil sa walang humpay na paglikas sa mga residente kapag nagkakaengkwentro na ang mga angkan na involved sa rido. Ayon pa rin sa gobernador, wala manong talunan kung pipiliin ang mapayapang dialogo kumpara sa mararahas na akbang. Panahon na umanong bigyang daan ng mga taga Maguindanao del Norte ang pagsasaayos ng mga kinasasangkutang rido at bukas umano ang pintuan ng Office of the Governor para rito. Nanumpa naman ang mga pamilya na tutupad sa mga sinumpaang pangako na tuldukan na ang palitan ng pagkitil ng buhay at tuluyan ng ibaon sa limot ang masalimuot na nakaraan. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Samantala, 20:49 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Doon sa mga kababayan natin pambalik ng Pilipinas, baka kayo ho ay magpapasalubong. Wag na hong imported na tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, naipoprocess po yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935.
Meron hong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helenten, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin, ipagmalaking gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Sayang nga, yung kapatid ko nag-birthday sa New York, hindi ko mapadala ng tangerine chocolate. Layo eh. Happy birthday! Ha? Akala ni Rowena, nakalimutan namin yung birthday niya. Pero kahapon tawag na sa kanya si PW, Pretty Woman. Ha? Second to the youngest namin yan. Ha? Si Rowena Cuerpo, na nandyan ngayon sa New York, USA. Ha? Nang happy birthday. Ha? Kahapon din, nag-birthday din si Jello Villar. Isa ho sa mga masisipag na staff ni Senator Bongo. Ayan, Jello, happy birthday. Binabati naman ng mga mapitagan si Georgie Sigobia. Boss Georgie, happy birthday. Binabati ka ng mga poging mapitagan. Tapos, eto pa, pogi din ito. Si Dennis Ray, kaibigan naman natin to. Dennis Ray, happy birthday. Hindi ko nasasabihin kung ilang taon. Ayan, pero idol namin yan si Dennis Ray. Tapos, meron pang isa nag-birthday, si Jobert Sukal dito. Kuya Jobert, happy birthday. Maganda umaga, Pilipinas! Sa Biyernes nga pala, tumingala kayo sa langit bandang gabi. Kasi makikita ho ninyo smiley ang moon. Ayan, makikita natin yan by April 25, parang nakangiti yung moon. Pero actually yan, mag-a-align yung Venus, Saturn, at saka yung moon. Kaya mag-a-appear na parang ganyan, naka-smiley. Ayan. Kahapon, na-miss natin yung meteor shower, Leonid. Mamaya nga tanong natin sa Pag-asa, mga anong oras yan sa 25th. Uy, happy Earth Day nga pala kahapon, pero dapat araw-araw ang Earth Day. Pag malasakitan ho natin ang mundo dahil nag-iisa lamang po itong tahanan ng mga nilalang na tao. Maganda umaga, Pilipinas! Napag-uusapan ng Earth Day, binigyan din ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang kahalagahan ng agarang pagtugon sa climate change at paglipat ang bansa sa renewable energy. Kasunod dito ng pag-obserba ng Earth Day sa Pilipinas na niya'y pagkakataon upang pagnilayan ang responsibilidad ng bawat isa upang mapangalagaan ang mundo. Ayon kay Loizaga, ang daan patungo sa clean energy ay dapat na mag-ugat sa pamamagitan ng pagtutulungan. Kinilala rin ang kalihim ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang ng social at environmental justice sa paglipat sa renewable energy gaya ng solar, hydro, wind at geothermal. Pati na rin ang mga responsableng pamamahala sa kritikal na mga mineral tulad ng nickel at cobalt. Iginit ni Secretary Loizaga, walang dapat na mapag-iwanan at ang paglipat sa renewable sources ay mahalaga para sa inclusive at pananatili o sustainable development o pananatili ng pag-unlad ng bawat isa. Maganda umaga, Pilipinas! Mahigit naman sa 2,000 mga rebelde nag-apply para sa amnestia ayon sa National Amnesty Commission. Detalye na balita mula kay Let Narciso, Irish 14. Let, good morning! Umabot na sa 2,006 ang mga rebeldeng nag-apply para sa amnestiya na alok ng gobyerno. Ayon kay National Amnesty Commission Chairperson Leia Armamento, karamihan sa mga aplikante ay humihiling din ng Safe Conduct Pass. Ang Safe Conduct Pass ang magsisilbing proteksyon ng mga rebelde mula sa pagka-aresto at pagkakulong kahit pa may warrant of arrest sa kasong rebelyon. Una nang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga otoridad na kilalanin at irespeto ang Safe Conduct Pass ng mga aplikanteng rebelde. Sabi ni Armamento, ang pagkakaloob ng Safe Conduct Pass ay indikasyon ng pagiging sincero ng gobyerno sa pagtataguyod ng kapayapaan sa bansa. Hinikayat naman ng opisyal ang mga rebelde na hindi pa nakapag-apply ng amnesty na mag-apply na dahil hanggang March 2026 lang ang deadline ng application. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let.
55 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo naman ay mag-ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi mga testimonial, kundi human clinical trial. Pero sabi ho na madalubhasa, mga 2 kapsula, 1 oras bago matulog, mas ma-achieve natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Yan po yung nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog. Tinutulungan po tayong ma-achieve ang magandang tulog para kinabukasan may panibagong sigla tayo panlaban sa puyat, pagod at stress. Ang ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Southstar Drug. Pero wag natin kalimutan ha, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Nakapag-imbak ang National Food Authority na reserbang katumbas sa 7.17 million na tig 50 kilogram na sako ng giniling na bigas sapat para pakainin ng mga Pilipino sa loob ng 9 na araw. Itong pinakamataas na inventory level ng ahensya simula noong katapusan ng 2020 at nakatutulong sa mataas na buying price ng palay mula 27 pesos per kilo noong nakalipas na taon at tinatayang 24 pesos kada kilo naman ngayong taon. Sa kabila ng mataas na reserba, tiniyak naman ni NFA Administrator Larry Lacson sa mga lokal na mga magsasaka ng palay, meron pa rin sapat na pondo ang ahensya para bumili ng mas marami pang palay. Ayon kay Lacson, maaari pang makabilang NFA ng tinatayang 500,000 metric tons ng palay katumbas ng tinatayang 6.3 million bags ng giniling na bigas. Sa ilalim ng inamyendahang Rice Tariffication Law, inaatasan ng NFA na pag-maintain ng 15 days na reserve o buffer reserve mula sa dating 9 na araw lamang na itinatakdang requirement. Higit sa lahat ng mga bigas na irereserba ay kailangang magmula sa mga lokal na magsasaka upang suportahan ang ating lokal na agrikultura. Pinalagaan ni Senator Amy Marcos ang 2-day detention na ipinataw sa Special Envoy on Transnational Crimes na si Ambassador Marcos Lacanilao. Kasunod dito ng kautosang inilabas ni Senate President Chis Escudero na nagsasabing mananatili si Lacanilao sa kustudiya ng Senado sa loob lamang ng 2 araw. Ayon kay Senator Marcos, dapat idinitine kaagad si Lacanilao dahil wala naman anyang nakasaad sa tuntunin na kailangan pa ng show cause order para rito. Sa halipan niya ang ipatupad ang immediate detention, binigyan ito ng 11 araw bago tuluyang idinitine. Salungatan niya ito sa ginagawang sapilitang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte na ginawa lamang sa loob ng ilang oras. Giniit ng Senator Amy, masyadong pinapaboran ng kapangyarihan si Ambassador Lacanilao. Senator Amy Marcos wala nang makuhang testigo para ituloy pa ang investigasyon sa kaso ni dating Mayor Digong. Detalye na balita mula kay Raymond Adpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Aminado si Senador Amy Marcos na wala na siyang makuhang testigo pang ipursige ang investigasyon hinggil sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin sa The Netherlands. Sa kanyang pagtungo sa Lanao del Norte, inamin ni Marcos na gusto niyang ituloy ang sinimulang investigasyon para matapos na. Ngunit may mga humaharang na hindi niya tinukoy kahit wala na silang makuhang testigo. Ito ay tungkol sa pagtungo ng mga investigador ng International Criminal Court o ICC sa bansa na nagsimula pa noong nakaraang taon hanggang ngayon. Ganon din sa kaso ng eroplanong ginamit na pinagsakyan sa dating Pangulo papuntang The Netherlands. Sabi ni Senador Amy, parehong walang testigo sa mga ito. Nakadalawang hearing ng kanyang Senate Committee on Foreign Relations sa issue na siya umunong dahilan ng kanilang hidwaan ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Narito si Senador Amy Marcos.
Ang problema, maraming naghaharang dito sa ating investigasyon. Gusto kong tapusin na naiinip na ako Kaya lang, walang testigo. Walang pinakaharap tungkol sa mga ICC. Ang balita, yung mga ICC, nandito na pala. Last year pa, yung mga investigador, abogado, kung sino-sino nagdatingan na, hindi ko maintindihan, nandito pa rin. At wala naman nagsasabi ng totoo, naghahanap ako ng testigo. Kung may testigo, ituloy natin para matapos na. Ganon din yung tungkol sa aeroplano, kasi wala rin testigo. Ito si RH28 Raymond Adbas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Ito sa mga naghahanap ng magandang investment opportunity, nandito pa rin po yung pinakamurang rent per occupancy unit ng Westchester Realty. Yan po yung pinakamura na ngayon sa housing industry with easiest term. 5% na lamang ang down payment, pwede pang gives. So with 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. I-check na ho ninyo yung Severa Mabalacat, Severa Bacolor, Samira at saka Severa Prestige. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities. Kasama dyan ang eskwelahan, palengke, mga grocery store, pati munisipyo, nandun din. Nasa loob po ng township, ilan lamang ho yan sa mga amenities. At napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Tawag na po sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:01 na ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride Jeez. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 2 minuto makalipas ang alas 5. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Aalamin muna natin lagyan ng panahon. Ma'am Chanel, good morning. Good morning po sa inyo, Sir Angel. Good morning din po sa mga taga-subaybay ng DZRH. Para sa ating weather update, sa ngayon patuloy naman tayong walang minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan pa rin po natin yung epekto ng Intertropical Convergence Zone at magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Para naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman po natin magiging maaliwalas ang ating panahon. Pero asahan din po natin yung init, lalo na po sa tanghali hanggang hapon, na may mga tsansa po ng mga panandaling ang pag-ulan, dulot ng mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Samantala, para naman po sa ating heat index, ngayong araw, inaasahan po natin dito sa Metro Manila ay 40 to 41 degrees Celsius at ang possible na pinakamataas po natin maitala ay 45 degrees Celsius. Dito po ito sa Midagupan City, Pangasinan. Yan po muna latest dito sa Baguio, Ma'am Chanel. Sa Baguio po yung heat index po, 29 degrees Celsius lamang po. Oh, sarap. Malamig pa rin. Pero pinakamalamig, possible po sa Baguio din po talaga po yung ating nakikita na malamig po. Mga anong antas ng sentigrado? So nakikita po natin yung minimum po nila, yung maabot lamang po ng 19 po. 19? Parang naka-aircon pa rin talaga. Tagaytay? Sa Tagaytay po, inaasahan po natin yung minimum po nila nasa 22 din po. Oo. Ma'am Chanel, ano yung kulay pink na yan? Na ano to? Nasa cluster natin, cloud cluster. Cloud cluster, ito po yung tulot po ito ng Intertropical Convergence Zone. Kung makikita po natin, concentrated po ito sa may Mindanao po. Mindanao. Kaya makakaranas din ng mga pagulan doon. Opo. Kasi yung mga bakasyonista kong pamangkin doon, maghapon din sa nakaranas ng ulan. Kaya nag-enjoy lalo sa swimming. Ma'am Chanel, maraming salamat. Magandang umaga.
si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Ano man po ang lakad natin, magbaon din ang proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Aba, yan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masaista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Binigyan din naman ng Comadrona Party List number 72 sa inyong mga balota na nakaliligtaan ng gobyerno na bahagi ng solusyon ang mga Comadrona sa lumalalang epekto ng climate change. Ayon kay Attorney Fiona Itona, isa sa mga nominees ng ang Comadrona Party List. Madalas na napag-uusapan sa gitna ng hamon ang pagpapalakas ng mga struktura ng disaster preparedness at carbon footprints, pero palaging nakaliligtaan ang mahalagang papel ng hanay ng ating mga midwife. Binigyan din niya na matagal na nasa unahan ng laban ng mga komadrona mula sa paghatid ng serbisyo sa mainang nasa gitna ng baha, matinding init, hanggang sa pagbibigay kaalaman sa mga pamilya tungkol sa banta sa kalusugan, lalong-lalo na ng mga bata. Sinabi ni Atty. ito na kailangan talagang maputol ng kadenang humahatak pababa sa mga komadrona at sa halip isama sila sa mga prioridad ng pamahalaan. Nais ng Comadrona Party List na itaas ang salary grade 15 sa sweldo ng mga komadrona sa buong bansa. Palakasin ang resources para sa midwifery services, lalo na sa mga climate vulnerable areas at mga coastal communities. Sinabi ni Atty. Itona na makabubuti rin na magkaroon ng climate health education training para sa mga midwives upang mas maging maayos ang pagtugon nila sa anumang environment-related health threats. Ang Comadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga komadrona, mga nurse, mga pharmacists, mga doktor, mga researchers at iba pang mga professional at stakeholder na nais garantihang nakakarating hanggang sa mga lalayo at mga liblib na lugar ang basic health service. 8 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, nanawagan naman ang Food Terminal Incorporated at ng Department of Agriculture sa mas marami pang may-ari ng mga farm ng mga babuyan. Makilahok sa pilot program na layuning maibaba ang presyo ng karning baboy at masugpo ang pagsasamantala sa hanay ng supply chain. Sa ginawang pagbisita sa palengke ng Marikina City, sinabi ng FTI President na si Joseph Lo, ang inisyatibang inulusad noong March 31 ay nagawang maibaba ang presyo ng mga sumaling retailer ng karne ng baboy ng hanggang 20 pesos na mas mababa sa maximum suggested retail price na 380 pesos per kilo. Para po yan sa liempo. 350 naman per kilo sa pigi at kasim. Bilang bahagi ng pilot, ang lokal na subsidiary ng Korean Pokhand Foods PCL o yung CP Foods ng Thailand ang nagsusupply ng 100 buhay na mga baboy kada araw sa Caloocan Slaughterhouse. Kinukuha ng mga distributor ang karne ng baboy at direkta ito sa central na lokasyon. Inalis ang pangangailangang i-transport ang mga baboy mula sa iba't ibang mga farms. Isang hakbang na malaki ang ibinaba sa gastusin sa logistics at hindi na kailangan pang ipasa sa mga retailers. At ang pinakahuli, siyempre, ang makikinabang dito ay ang mga consumer. Sinabi rin ng nitong si J. Lo, si Joseph Lo. Ayan J. Lo pala yan. Sinabi rin ni President Joseph Lo na pagsapit ng buwan ng Mayo, target ng FTI na makumpleto ang cost tracking system ng Department of Agriculture na dinisenyo upang i-monitor ang kilo sa mga baboy mula farms hanggang sa mga retailer. Ayan So yun yung mga inisyatiba para mapababa ang presyo ng halaga ng karning baboy. Ayan Ito naman, maganda yung minumungkahi ng grupo ng mga innovators paggamit ng organic fertilizer. Pag ito daw po ay naisakatuparan, binida natin kahapon yun, yung double harvest ba yun? Makatutulong ito para mapababa ang production cost ng mga magsasaka.
12,000 lang ba yun? Abangan ho ninyo yung mga detalye, ha? Kasi ito ay sumasailalim na sa field trial dyan po sa PhilRice. Ano nga yun? RHCB? Kahapon yun eh. Kung hindi ako pinasadahan natin yun, di ba? Yung tungkol dun sa ano nga ba yun? Nabanggit ko kahapon eh. Nawawala. Hindi ko makita rito eh. Basta yun. Ayan. Meron silang tinetest. Double harvest pala. Yan, double harvest. Meron ho silang na-develop na bagong formulation ng organic fertilizer pero mineral base. Nakakapag-harvest daw ito ng 8.5 kabans per hektar. Nakakatulong ho para tumaas ang produksyon ng ating mga magsasaka. Maganda umaga, Pilipinas! Kumpiyansa naman si Vice President Sara Duterte at ang kanyang legal team na mananalo sila sa kasong impeachment na isinampa laban sa kanya. Sinabi ni VP Inday Sara na kausap na niya kanyang legal team noong pag-uwi niya ng Pilipinas galing sa The Netherlands at iwala ang mga ito sa panalo. Hindi naman didetalya ng Vice Presidente ang kanilang mga ginagawang paghahanda. Noong February 5, binaprobahan ng Kamara ang impeachment laban kay Vice President Sara at sa Hunyo naman, inaasahang sisimula ng Senado ang paglilitis. Ikinagulat naman ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Jude Asidre ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na kumpiyansa itong maabsuelto sa isasagawang impeachment trial ng Senado kaugnay ng paggastos ang confidential fund at iba pang mga aligasyon. Ayon kay Asidre, nananatiling bigo si VP Inday na may paliwanag kung papaano nito ginastos ang kanyang confidential fund kasama ang 125 million pesos na naubos sa loob lamang ng 11 araw noong 2022. Sinabi ni Asidre na isa ring Assistant Majority Leader ng Kamara, walang laman ang sinasabi ni VP Inday na walang kasalanan dahil patuloy naman itong iniiwasan na sagutin ang mga aligasyon na nakasaad sa articles of impeachment na inihain ng Kamara de Representantes. Binigyan din ni Asidre na ang patuloy na paggamit ni VP Inday ng malabong depensa gaya ng national security ay lalo lamang nagpapalalim sa hinala ng publiko sa halip na linisin ang kanyang pangalan. 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, muling ipinakita ni Senator Marcos ang kanyang pagtutok sa mga isyong kinakaharap ng mga barangay at mga magsasaka sa kanyang pagbisita sa ika-13 Provincial Barangay Congress ng Liga ng mga Barangay sa Tubod, Lanao del Norte. Sa kanyang talumpati, nilahad ni Senator Amy na galing siya sa barangay kaya't malapit sa kanyang puso ang mga problema ng mga opisyal at mga mamamayan sa mga pinakamaliliit na unit ng pamahalaan. Binigyan ni Senator Marcos ang walang humpay niyang suporta sa mga magsasaka, partikular na sa mga benepisyaryo ng New Agrarian Emancipation Act of 2024, pati na mga magsasakang nangangailangan ng tulong at dagdag puhunan. Maganda umaga, Pilipinas! 13 makalipas ang alas 5 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, 18 na makalipas ang alas 5 na umaga. Baka kayo ho'y pabalik ng Pilipinas sa mga kababayan nating mga seafarers. Nag-iisip po ng pasalubong, meron po tayong tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, meron na po silang pinaprocess para maging tangerine chocolate. Yan po ay branda ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang tangerine chocolate ay gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at saka ng DOST.
Tangerine chocolate 100% gawang atin kaya dapat natin tangkilikin. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang ating kapwa Pilipino. Sa bawat bili natin ng Tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang lokal na ekonomiya. Abiso sa mga sasakay ng eroplano. Asahan ang taas pasahe ngayong panahon ng tag-init dahil ito na ang pagtaas ng passenger service charge sa mga paliparan. Sa ilalim ng memorandum na inilabas ng Civil Aviation Authority of the Philippines, itinaas na sa 900 pesos ang bayad para sa international mula sa dating 550 pesos para sa mga sasakay ng international flights. Ang bayad naman para sa domestic flight ay mula 350 naging 350 mula dating 200 lamang. Ayon sa Pantangasil ay para sa pagpapabuti ng karanasan ng mga pasahero sa mga paliparan na nasasakupan daw nito. Ayan. Sabagay, kailangan din talaga ng pondo ng dagdag na pondo ng mga airport natin. Kakahiya. Lalo na pag pumunta ka halimbawa Singapore. Layo. Kung minsan nga, ultimo yung doon sa mga doon sa mga lounge. Walang tubig. Walang tubig. Puntang ng Japan, doon sa mga airport nila doon, 'di ba? Hindi nga lang airport, kahit sa mga public places May yung upuan mo, may mainit. Mainit. At saka yung bidet. Yung bidet, hindi yun hahatakin mo ganun. Hindi, iba, high-tech ka. Ganun yung mga paliparan doon. Tsaka linis. Dito sa atin, maliban na siguro, hindi pa ako nakapunta dyan sa Clark. Pero sabi nila, world-class ang dating ng Clark International Airport. Pero ibang mga airports natin, sinisikap ang pagandahin ni Secretary Vince Dizon. Magandang umaga, Pilipinas! Pinapawalang bisa naman ng grupo ng mga abogado sa Korte Suprema ang concession contract para sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa 182 pages sa petisyon inihain sa Supreme Court, tinukoy ng mga abogado ang umano'y paglamag sa kontrata sa constitutional rights na angkop sa proseso at pantay na proteksyon sa ilalim ng batas. Kabilang sa naghain ng petisyon, sina Attorney Joel Butuyan, Maria Soledad Derequito Mawis, Antonio Gabriela Lavinia, Roger Rayel at Attorney Jose Marie Benjamin Francisco Terol. Ipinunto ng mga abogado, partikular na ang pagdikdala ng Korte Suprema sa nasabing kontrata bilang unconstitutional, illegal at walang bisa, pati na rin ang Manila International Airport Authority Administrative Order No. 1, Series of 2024 at NAIA Public-Private Partnership Project Concession Agreement. Hinimok din ng mga abogado sa High Tribunal na atasan ng mga respondent na ibalik ang status quo ng NAIA as of September 13, 2024 bago inilipat sa private operator at bago ang effectivity nito nung MIAA RAW No. 1. Kabilang sa mga respondent sa petisyon, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, ang Department of Transportation, ang MIAA, Pre-Qualification Bids and Awards Committee para sa NAIA PPP Project at PPP Governor Board, pati na rin ang New NAIA Infra Corporation o NNIC. Alam po ninyo, ewan ko, magandang layunin. Maganda. Kaya alam, may mga provision na dapat mukhang talagang ma-review. Kasalanan nito ni dating Transportation Secretary Jimmy Bautista. Para bang binigyan ng full authority yung New NAIA Infra Corporation na patakbuhin ng airport, ng superior kaysa sa mga government entities. Abay, mantakino ninyo. Nag-issue ito ng isang memo. Minimohan ang Bureau of Immigration, ang Bureau of Customs, pati ho yung NAIA Police. May inisyong memorandum tungkol daw doon sa mga facilitation ng mga pasahero. Halimbawa DSWD may papacilitate na pinapatulungan na isang pasahero na nangangailangan siguro ng assistance sa pagpatungo sa pagpasok ng airport, kinakailangan ng clearance yan. Okay, halimbawa,
meron pong paparating na VIP. Ano ha? Kinakailangan ng assistance din ho. Yan. Lahat daw yon kinakailangan i-clear doon sa isang tanggapan ng NNIC. Doon yata sa kanilang Public Relations Office ba yun? Ayan, ha? Alam mo ninyo, noong December 31, yan po yung yan po yung huling araw ng pagpapalabas doon ho sa lahat ng mga foreigner na nandoon sa Pilipinas na involved sa gaming industry. Yun yung last day ng pag-alis. Nakakita sila ng opportunity para kumita. Ay ba'y mantakin mo? Ang bawat pasahero na ipapacilitate, ang offer nila mula pinto hanggang sa tube ng airline, may mag-a-assist. 10,000 ang bayad. Yun lang yung nasagap kong impormasyon, 10,000. Mukhang mas mataas pa. Mamaya tanongin nga natin si Sherwin Alparo. Ayun. Ang tanong, sino nagtakda ng presyong yun? Di ba? May inisyo bang resibo? Kung may inisyong resibo, anong klaseng resibo? Yun. Kung ang gusto ho ng NNIC, maging transparent yung operasyon, bakit may ganong klase ho ng facilitation fee? Di ba? Pinagkakitaan pa kaya ngayon, sabi nila, hindi, wala nang ibang facilitation fee, wala nang ibang facilitation na pwedeng gawin dyan. Lahat nang gagaling sa NNIC. New NAIA Infra Corporation. Kahit yan ay may kanalaman sa law enforcement, yun ang sabi sa yun ang sabi sa Bureau of Customs, sa Bureau of Immigration at iba pang mga law enforcement agencies na may mga tanggapan o may trabaho diyan ho sa loob ng airport. Maayos Kailan pa nagkaroon ng karapatan ang isang pribadong institusyon na magmando sa mga government instrumentalities kung anong gagawin? Kaya sabi nila, mukhang dapat ma-review ito, dahil mukhang doon nga sabi ko nga ho sa inyo nung pag-alis ng mga dayuhan, yung mass deportation nung December 31, nako, ang dami ang masaya. Madaming masaya. May facilitation fee na tig-10,000. Kung halimbawa, ang alam ko, hindi lang 10,000 Di ba? May umabot pa nga ng hanggang 20 at 25,000. Para lang i-facilitate. Ngayon, ang tanong, yung bang kanilang ahensyang yun, may competency ba sa pag-check ng mga ipinapasok o ilalabas na mga kargamento o ipapasok na kargamento? Kasi facilitation fee nga Sila daw yung magpapacilitate. May kakayahan ba silang i-monitor kung sino yung undesirable alien? Yun ang dapat na maliwanagan. Pangalawa, bakit nyo kinukuha ang function ng mga institusyon ng gobyerno for security, at saka doon sa, pag-ensure na nakakapagbayad ng tamang taripa o ng tamang buwis o customs duties, di ba? Mukhang may dapat talagang ma-review, Maganda umaga, Pilipinas! Paano naman kasi pirma ng pirma si Jimmy Bautista noon, palibhasa, paalis na Nagpasalamat naman ang Aksyon Dapat Party List sa mga napupuntahan nilang mga lugar sa bansa dahil sa mainit na pagsalubong sa kanila ng ating mga kababayan. Naniniwala ang Aksyon Dapat Party List sa pangunguna ni dating Agrarian Reform Secretary Hernando Berganza na ang mga mamamayan ng Luzon, Visayas at Mindanao na kanilang nakadaupang palad ang maglalagay sa kanila sa Kongreso. Ipinangako rin ni Berganza na sila ang magiging CCTV ng mga mamamayan sa Kongreso lalo na sa paghihimay ng budget upang mailagay ito sa tama at mapapakinabangan ng mga Pilipino. Nananawagan ang Aksyon Dapat Party List sa pamahalaan na itaguyod nila o na itataguyod nila mga proyektong pangkabuhayan na pakikinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Inimok din ito ang pamahalaan na bigyan ng access sa mga government services ang mga ordinaryong pamilyang Pilipino, hindi lamang sa PhilHealth kundi pati na rin sa edukasyon, personal security, pabahay na may matinong gobyerno upang maging komportable ang pamumuhay ng ordinaryong pamilyang Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 29 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Direct Ginger Katabui, good morning
At saka kay Yusek Coral Losalia. Ha? Good morning po sa inyo. Pinababati ni Vic Lima. Happy birthday daw kay Jerome Pagio ng DCME. And good morning ho sa inyo, ha? Dibatiin na rin natin si Justice Max De Leon ng Court of Appeals, si Ambassador Harry Amping, si Cador Plato dyan po sa Bulacan. Good morning. At saka si Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas, ha? Dalawang malalaking sunog sa Club naman sa Maynila. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Kuya Angel, north at southbound itong port area kapag hindi na ito mataalan itong bahagi ng barangay 123 dahil hanggang sa mga oras ito Kuya Angel ay nasa task force at sardi pa rin ang sunog kung saan ay bagamat hindi naman ganong maapoy yung lakas ng usok ay patuloy pa rin kaya yung mga residente rito sa kalsada na halos tampak yung kanilang mga kagamitan at mailabas kaya sa mga oras ito Kuya Angel kung ikaw ay pupunta ng Maynila, dadaan ka mula rito sa bahagi ng Road 10 ay hindi ka na rin makakadaan dahil tambak na yung mga maraming masasakyan kapag galing ka ng Nabutas. Ganun din yung galing naman ng Maynila patungo ng Nabutas ay hindi na rin makakadaan. Kaya yung sunog sa may barangay 650 na nasa Task Force Alpha rin ay hindi rin basta mapunta dahil sa layo mula rito sa naturang nasusunog. Dalawang magkasabay na sunog ito, isang barangay 123 at barangay 650, nasakop pa rin dito sa port area habang yung isa naman ay sa bahagi ng Boriones. Pero kung titignan mo, ay halos magkalapit lang. Pero yung mga daanan, wala na madaanan ito dyan. Kaya kung pumuntan mo, lalakarin mo napakalayo mula rito sa barangay 123 hanggang sa port, hanggang sa may barangay 650 dito sa Maynila. Mamaya ko Angel, babalik tayo sa karagdagang detalye nitong magkasabay na dalawang sunog dito sa Maynila na parehas Task Force Charlie sa mga oras ito. RS-23, Edwin Duque ng ulan sa Disa Ray, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ako, mukhang mga light materials din yung gamit ng mga bahay dyan, Edwin, di ba? Puro light material. Halo-halo to, ibang sa 123, halo-halo, may mga light materials. Pero to sa 650, yun ang karamihan na light materials ko dyan na umabot ang Task Force Charlie. Naku! Ang ulin talaga, mga alas 2, ay tala yung Task Force Charlie. Pero dito sa Barangay 123 ay halo-halo to. Dito ka sa pier kung itong malapit sa Tugo. Teka, ano alternate route? Saan sila iikot? Kung papuntang Maynila? Kapag mamunta ka ng Maynila, doon ka na lang sa Rizal Avenue. Rizal Avenue? May Mabini, no? Ay, yung papuntang pier? Road 10. Papuntang pier, yung mga may biyahe, papuntang sasakay ng barko? Hindi ka na makadaan ko yung Angel. Ay, naku. Kung pupunta ka ng, dahil sa mga oras ito, tampak na ng mga container van itong north at south. Pagaling ka ng naputas yung northbound, pagaling naman ng Maynila itong naputas southbound. Kaya hindi mahirap ng madaanan. Kung kanina alas 2 pa na itala yung Task Force Charlie sa 650, punong-puno na itong ba ng Road 10 mula dyan sa may Ando Circle hanggang dito sa may Don't to Go. Kaya maghanap na lang ng alternatibong daanan. Yung mga nais dumaan dito sa Road 10 dahil hindi makakadaan, punong-puno ng mga pamatay sunog at mga sasakyang na trap sa naturang sunog. So mula pa rin dito sa barangay, sa road, bahagi ng Road 10, RS-23, Edwin Duque ng ulan sa Disa Ray, sa Pilipinas, una sa atin ito. Oy, doon sa ating mga kababayan ha, pa-check nyo na yung, lalong-lalo no, ang mga bahay ninyo, mga 15 years old na o 15 na pataas, ano ha? I-check ko ninyo yung mga linya ng kuryente. Kasi baka mamaya sa tagal ng panahon lumutong na ho yung coating niyan, yung balot niyan, pwede ho mag-trigger ng sunog yan. Sabihin nyo, hindi, wala namang naiwang appliances di ba? Pero kadalasan ho kasi yung mga exposure na yan, halimbawa, nangat-ngat na ng daga, o kinain ginat-ngat ng ipis. Lulupit ng mga ipis ngayon, lalaki. Di ba? Kaya mga ngumat-ngat nung yung lumutong na linya ng kuryente, nako, nangangat-ngat yan. Alam ho ninyo, ang sunog, 3 elemento. Unang-una ho, yung oxygen. Napakaraming oxygen ho sa paligid natin, di ba? Pangalawa, yung heat. Yun nga po, yung nagagaling na heat o source ng pwedeng apoy ng panggalingan, yung pong lumutong na balot ho ng linya ng kuryente natin. Kung nakadikit ho yan sa dingding natin, na yari sa kahoy, naku, patay na. Madadar. Kaya dapat ho talaga may regular na pag-inspeksyon din ho sa mga electrical engineers natin. Sa mga yung mga linya ho ng kuryente.
Tsaka paggamit natin ng paggamit ng kandila. Kailangan ho ang iba yung pagtutulungan ng lahat. Lalo pat hanggang ngayon, nakaasa po rin ho tayo. Ang fire protection natin, ang fire mitigation, hindi naman mitigation, ang pagpuksa, ng sunog, umaasa pa rin ho tayo sa tubig. Paano kung halimbawa, tinapos ng tubig na yung mga bumbero, di ba? Dapat kasi nag-upgrade na tayo. Yung iba ginagamit na foam yung compressed air foam technology, di ba? Para din nababawasan ng water damage. Hindi ko na maintindihan. Laki-laki ng budget natin for modernization. Hanggang ngayon, tubig ginagamit natin. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Spanya. Kumusta na ho kayo, ha? At sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng mundo. Pero doon ho sa mga sasali sa Mahiwagang Tunog overseas, balato na lang natin yan dito sa mga suki natin sa Pilipinas. Ha? Mahiwagang Tunog! Habang kayo po ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap, eto muna ang ating Mahiwagang Tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 11,000, 11,000. Ano kaya yan? Basta ang prinsipyo ng P6 ay pinupukpok. Ang isa sa mga items na hinahanap natin, ginagamit din po sa construction material na may mga butas gawa sa bakal. Ha? Yung pangalawang item ay dating inimbento para sa mga lalaki pero mas gamit na ngayon ng mga babae. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang maaari mag-text sa ating text line. Gamit ang inyong mobile number sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Yan po ang ating Mahiwagang Tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 11,000 pesos. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:40 oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ang mahabang ultabayong ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactostrain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactostrain plasma. Kaya naman napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan na itataboy po yung mga toxins habang tayo po ay natutulog. Dahil pinagagana po ng postbiotic o ng ultabayo, yung pong commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Nakatutulong din po ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang disposisyon natin sa inabukasan. Kung ano tayo nalalabanan natin ang mga perwisyong dala ng puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. Meron po tayong mga medical experts na nakastambay dyan, sasagutin ang inyong mga concerns. Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration bilang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa FDA. Halal certified. Available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at maging sa Southstar Drug. Pero wag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! 106 Trabaho Party List, isusulong naman ang reforma sa provincial rate. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Isusulong ng 106 Trabaho Party List ang mga pagbabago sa provincial rate o sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon sa 106 Trabaho Party List, dapat na magkaroon ng makatarungang living wage ang mga manggagawa kahit saan mang lugar sa Pilipinas dahil hindi na akma ang kasalukuyang pasahod sa panahon ngayon. Inihayag ng 106 Trabaho Party List na kanilang tututukan ang mga gagawing pag-aaral at panukala upang maging makatarungan ng sahod ng mga manggagawa. Dagdag ng 106 Trabaho Party List, mahalagang matutukan ang pagset ng tamang minimum wage sa bawat rehiyon upang maging patas ito sa parehong manggagawa at negosyante. Sabi ng 106 Trabaho Party List, kailangan kasing ibalanse ang sahod at isalang-alang ang kapakanan ng kapwa-employer at empleyado. Layo ng 106 Trabaho Party List na isulong ang mga reforma sa pasahod sa mga manggagawa, mabigyan ng patas na oportunidad ang bawat isa at mapalakas ang bawat manggagawa sa buong kapuluan. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Mahaba ng maintenance natin, may sabit pa.
At teka muna, NCRPO iimbestigahan na rin ang posibleng pagkakasangkot sa illegal drugs ng Police QCPD na sa pilitang pumasok sa isang bahay. Hindi lang pala isang bahay, 3 bahay sa Quezon City. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez, RH5 Bal. Kuya Angel, subject na rin ng nagpapatuloy na investigasyon ng QCPD at National Capital Region Police Office kung may kinalaman sa illegal drugs. Itong si Police Staff Sergeant Kernel Marsan. Itong inihayag ni NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin. Kasunod ng pagkakaaresto kay Sergeant Marsan na sangkot sa harassment, pananakot at pagpasok sa 3 mga bahay sa Quezon City kahapon ng madaling araw. Ayon sa pinuno ng NCRPO, ang illegal na droga kasi ang dahilan kung bakit nagpunta sa lugar ang nagagalit na si Marsan para hanapin ang babaeng nag-aakusa sa kanya tungkol dito. Sa ngayon, bukod sa patong-patong na mga kasong kriminal, ay umusad na rin ang pagsasampa ng kasong administratibo sa nabanggit na pulis. Hit ni Major General Abirin, walang puwang at hindi kukonsinti ng PNP ang isang tulad ni Marsan kasabay ng pagtiyak na matatanggal ito sa serbisyo. Agad na inaresto ng QCPD si Marsan ilang oras lamang matapos isagawang pagpasok sa 3 mga bahay na nakuhanan ng video at nag-viral sa social media. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, General Marbil. What is happening to the Philippines? Bumababa ang krimen. Pulis na ang pumapasok sa bahay. Walang search warrant, ha? Napanood nila kay General na pwede palang mga aresto kahit na walang arrest warrant. Ayun, pumasok sa 3 bahay. Sabit, bakit? Nakuna ng video. Paano kung hindi nakuna ng video? Kaya dapat nakaredy ho lagi yung inyong mga cellphone, ha? Pagka nakikita ho ninyo may potensyal na pang-abuso ng mga law enforcers, ready nyo na agad yung video nyo, cellphone nyo. Diba? Pag hindi pinansin, i-upload nyo. Nang sa gayon, mapilitang kumilos. Ayan, sabi naman ni Auntie Claire, ni Attorney Claire Castro, yun daw mga napapabalitang mga krimen, baka isolated lang. Kasi pagka nagpupunta naman daw siya sa iba't ibang mga lugar, wala naman daw siya nakikitang mga krimen nangyayari. Good morning, Attorney Claire Castro. Umarangkada na ang deployment ng unang batch ng mga official ballots para naman sa 2025 elections. Unang idineliver ang mga ito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa Commission on Elections here na si Attorney George Garcia, ang bawat kahon ay naglalaman ng mga balota na katumbas lamang ng bilang ng mga registered voters sa bawat presinto. Sinabi nito, prioridad ng COMELEC na unahin ang paghati ng mga balota sa remote areas katulad ng mga probinsya ng BARM. Target na matapos ang distribusyon sa mga opisina ng city at municipal treasurers bago ang May 1 para sa final testing and sealing na itinakda naman May 2 hanggang May 8. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa New Jersey, USA. Tiniyak naman ang Department of Education ang commitment nito sa pagprotekta at pagsuporta sa libu-libong mga guro na magsisilbing frontliners sa darating na halalan. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, sa darating na May 11 to 13, paiirali na ng DepEd ang kanilang Election Command Center na siyang magmamonitor sa lahat ng DepEd offices sa bansa. Makikipag-ugnayan din ang naturang center sa COMELEC, Public Attorney Service at iba pang law enforcement agencies para tiyakin ang seguridad ng mga DepEd personnel, lalong-lalo na ng ating mga guro. Nagkasana rin ang ahensya ng Special Election Laws Orientation upang palawakin ang legal awareness ng mga guro para sa wastong pagtugon sa anumang election-related challenges. Nangako naman ang Integrated Bar of the Philippines na magbibigay din ng legal assistance sa mga gurong mahaharap sa mga reklamo sa panahon ng halalan. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, magandang umaga nga pala sa mga sikyo natin, sa mga force multiplier nating mga security guards. Force multiplier sila pagka panahon ng kalamidad, yung kinakailangan ng presensya ng mga magmamando para maayos ang pila ng mga tao. Ayan, nakikiusap sila.
ang trabaho ho ng security guard magbantay sa mga entry point, exit point, wag na daw silang dagdagan pa ng iba pang mga trabaho na kuminsan pati yung paglilista ng kung ano-ano, mga administrative function, hindi naman daw yun sakop sa kanilang binabayaran. Kaya nakikiusap sila sa PNP Sosya. Baka naman daw pwedeng tingnan ninyo yung nagiging pang-abuso din sa mga sa mga security guards natin. Oo, iba 12 oras na nga pinagtatrabaho. Dinadagdagan pa yung kanilang iba't ibang mga responsibilidad. Pagkatapos, pagka nalagpasan halimbawa, may nakalusot, sila din naman ang sisisihin. Kaya, ang gusto nilang mangyari, ma-check din yung mga parameters ng dapat na trabaho lamang ng mga security guards natin. Ayan. May Solis Clan reunion pala ngayong araw, gaganapin sa Villa M Resorts, Kamandag, Look, Romblon. Welcome po ang lahat ng mga kamag-anak, kapamilya at mga kapatid. At happy fiesta din sa Loc Romblon. Yan po ay panawagan naman ni Honorable Bing Solis. Ayan, si Honorable Ma'am Bing, kumusta ka na kumusta na yung ating mga marmol dyan? Magandang umaga, Pilipinas! Dito daw sa Maricaban, Pasay, tumaas ang presyo ng gulay ng 10 to 20 pesos per kilo. Ano-ano ko yung mga gulay yan? Alamin natin kay Giselle Recaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Kahit tapos na ang Semana Santa, abay nananatiling mahal pa rin yung ilang gulay dito sa Maricaban Public Market, lungsod ng Pasay. Ang bawang 160 kada kilo hanggang 180 pesos kada kilo mula sa 140 pesos. Ang kamatis naman 70 hanggang 80 pesos kada kilo mula sa 60 pesos lamang. Ang palaya 80 pesos ngayon mula sa 75 pesos kada kilo. Broccoli 180 hanggang 190 pesos kada kilo mula 160 pesos. Ang luya naman naglalaro sa 180 hanggang 190 kada kilo mula sa 160 pesos kada kilo, habang yung pechay bagyo 110 ngayon hanggang 120 kada kilo mula sa dating 100. Ang talong naman tumaas din sa 120 pesos kada kilo mula sa 90 pesos kada kilo. Ang patatas 100 ngayon mula sa 90 pesos kada kilo. Kalamansi 130 pesos mula sa 120 kada kilo. Habang bumaba naman yung presyo ng bell pepper sa 150 ngayon mula sa 190 pesos. Ang repolyo nananatili naman sa 100 ang kada kilo. Carrot 65 pesos kada kilo, habang yung Baguio beans 190 pesos o 100 pesos ngayon ang kada kilo. Sa karne naman ng baboy, ang pige at kasim tumaas sa 360 pesos kada kilo mula sa 350 pesos bago magmahal na araw. Mas mataas na yan kumpara doon sa ipinatutupad na maximum suggested retail price ng Agriculture Department. Habang ang liempo naman 380 hanggang 390 pesos kada kilo mula sa 420 pesos. Habang ang ribs at buto-buto parehas naman na 290 pesos ang kada kilo ngayon. Ikinatwiran din ng mga retailers ang tumaas nilang kuha sa mga supplier. Habang ang whole chicken naman tumaas sa 190 pesos ngayon mula sa 180 pesos sa mga nakalipas lamang na araw. Ang hita, petso at pakpak pare-parehas naman na 190 pesos ang kada kilo dito sa pamilihan. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, mag-iikot si Senator Amy Marcos sa Dagupan Public Market sa Pangasinan upang personal na alamin ang presyo ng mga paunahing bilihin. Kukumustahin din ni Senator Amy ang kalagayan ng mga lokal na mga tindera, magsasaka at mga mamimili ngayong kabi-kabila ang hamon sa ating ekonomiya. Bahagi ng kanyang advokasya ang pagtutulak ng mga programang pangkabuhayan para sa mga local farmers, mga fisher folks na gulugod ng food chain. Kabilang dito ang post-harvest support, farm-to-market roads, access sa mga microfinancing na makatutulong upang mayangat ang kanilang kabuhayan. Nais din ni Senator Amy na palakasin ang kita ng mga maliliit na mga negosyante, kabilang ang mga nagtutulak ng kariton. Tiyakin ang abot kayang presyo ng mga bilihin at itaas ang antas ng kabuhayan sa mga lalawigan. Oy, magandang umaga sa pamilya Hilario na may karinderya dyan sa shopping center ng Kalibo, Aklan. Ang kanila naman daw bang binibida doon masarap na batchoy at banana Q. Ayan Mayor Jury Socro ng Kalibo, good morning.
Maganda umaga, Pilipinas! Pero kung naghahanap po kayo ng magandang investment opportunity, yung bang tutugon doon sa inyong hinahanap na luxurious living but affordable housing, puntahan ho ninyo yung St. Monique Balay. The most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan ho ninyo yung kanilang model townhouse na Bianca. Two-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo i-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908. 0917-719-7908. Ayan, yung bang pagkagising mo, gusto mong sumalubong sa iyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin? Ayan, yan po ang St. Monique Balay. The most prestigious project ngayon, dyan po sa Binangonan, Rizal. At kung ngayon pa daw ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng brand new Honda Click. Maganda umaga, Pilipinas! 54 makalipas ang 5. Pilipinas! Attorney Boy Wong, Rogelio Boy Wong, magandang umaga po sa inyo, ha? Nasabi ko na yun, yung reunion ng mga kamag-anakan ni Bukalbing Solis. Diyan po sa Villa M Resort, Kamandag, Look, Romblon. Punta daw ho lahat yung kanilang mga kamag-anakan doon. Bring your own. Hindi, may handa. Nilagang marmol, ginisang marmol. Hindi! Pambing! Ang sarap kaya ng lamayo dyan, ha? Oy, maganda umaga kay Attorney Rogelio Wong. Baka naghahanap po kayo ng mga babasahin para maintindihan ho ninyo yung mga batas natin. Available na daw po yung mga kopya ng mga libro niyang sinulat. Handbook on Bill of Rights, Labor Law, Social Legislation, at marami pang iba. Yan po ay available sa Central Bookstore. Yan, ha? Magandang umaga din kay Ma'am Joanna Valencia dyan po sa Oriental Mindoro. May ba ko dito kay Ma'am Joanna Valencia, no? Pagbuklorin mo ba naman yung mga barako na politiko dyan ho sa Oriental Mindoro? At mag-rally behind her para suportahan ang kanyang advokasiyang solusyonan na ang matagal na problema ng kuryente dyan po sa Ormin. Maganda umaga, Pilipinas! Maglulunsad ang Department of Education ang 4 na summer learning program sa Mayo bilang tugon sa patuloy na hamon ng literacy at foundational skills ng mga mag-aaral sa buong bansa. Kabilang sa mga programa, ang Bawat Bata Makakabasa Program o BBMP, Literacy Remediation Program, Summer Academic Remedial Program at Learning Camp. Ayon sa Department of Education, layunin ito na magbigay ng mas tututok na suporta at instruksyon sa pagbabasa para sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang baitang. Isasagawang pilot testing ng BBMP sa Zamboanga Peninsula. Target nito humigit kumulang 75,000 ng mga estudyante nasa grade 1 hanggang grade 3 na tinukoy sa hirap na magbasa. Nationwide naman ang implementasyon ng LRP para sa halos 60,000 grade 3 learners na kabilang sa kategoryang Low Emerging Readers in English. Nilinaw na Education Secretary Sanay Angara na layunin ang programang ito na muling itaguyod ang pundasyon ng pagkatuto sa pamamagitan ng pagpapahusay sa kakayahang bumasa ng bawat bata. O nga, ngayon mga bata hirap na hirap bumasa, ano ha? Pero Inglesero. Tapos kung bumanat pa ang diction pa ano tawag dito? England. British. Ang accent ng mga bata ngayon. Yan, kapapanood ho ng cartoons. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo sa magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay hango po mula kay Pope Francis. Ang sabi niya, rivers do not drink their own water. Trees do not eat their own fruits. The sun does not shine on itself. And the flowers do not spread their fragrance for themselves. Living for others is the rule of nature. We are all born to help each other, no matter how difficult it is. Life is good when you are happy, but much better when others are happy because of you. Ilan lamang yan sa mga iniwang aral sa atin.
ni Pope Francis. 6:01. Magandang umaga, Pilipinas!